Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Gibo, meaning Secretary Gibo Teodoro. Pinabubuksan ang Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon. Naglabas ng agarang panawagan ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na muling buksan ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daluyan ng langis sa mundo, kasunod ng patuloy na tensyon sa Middle East na nagtutulak sa pagtaas ng presyo ng krudo. Sa isang panayam, iginit ni Gibo, ito ang statement ng Defense Secretary, "It is of vital importance to us that the Strait of Hormuz be opened immediately and kept safe." Uh, ano pa? Ayon kay Teodoro, direktang naapektuhan ang mga Pilipino, lalo na ang mga mahirap dahil sa pagtaas ng presyo ng enerhiya. So sabi niya, not only for the seafarers, but also for Philippine customers. The poor Filipinos who need to pay astronomical prices for electricity, fuel, and power. Okay. Salamat po, Defense Secretary Gibo Teodoro, sa inyong panawagan na agarang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ang tanong, pakikinggan ba kayo ng Iran? Parang kay Senator Hontiveros din, nung bagong pumutok ang giyera, yun, press conference kagad, ang bilis. Sabi niya, panawagan, itigil ang giyera. Oh, natigil bang giyera? Meron bang katuturan yung press conference ni Rizal Tiveros? Meron siguro siyang napala. Dahil, alam mo na, kakandidato siya sa mga naniwala sa kanya. Wow, ito ang kailangan nating maging presidente, mabilis. Mabilis pa na manawagan na itigil ang giyera. Kailang yung laway ni Hontiveros, panawagan na itigil ang giyera, na baliwala. Kasi sino ka? Napakikinggan ko. Oh, pati ang Pangulo, bago lang, nagpunta sa United Nations. Ano daw ang dahilan? Gumastos siya ng milyones. Pera na naman natin yun. Estimate ko lang ito baka abot ng 100 million pesos ang gastos ng Pangulo sa pagbiyahe sa United Nations. Nagsalita doon, para daw patigilin ang giyera. Tanong, napatigil ba niya ang giyera? Wala naman. Yung return of investments natin, yung more or less 100 million, mabuti pa, ibinigay na lang sana sa mga naapektuhan, drivers, iba pang sektor na naghirap. Yung 100 million. Marami pang natuwa. Kaysa yung ginastos lang niya doon, nagsalita, laway lang. Wala namang katuturan ang pagpunta niya doon. Ito na naman, Defense Secretary. Panawagan, i-open na. Kung ang presidente nga, hindi nga pinakinggan yung pagsalita niya sa UN, ito pa kaya, Defense Secretary. Kung merong sa mga opisyalis natin ngayon na pro-America, ito, Defense Secretary. Grabing pagka-pro-America ito. Kung mayroong opisyal sa gobyerno ngayon na anti-China, ito ang Defense Secretary. Yung China na tinuturing nilang kaaway, ngayon, reset button ko, no? Dahil naipit na tayo sa giyera, ang Amerika, idinamay tayo. Kanilang kala ng Amerika, Superman. Ma-solve niya lahat ng problema. Ito ngayon, damay na tayo sa kanilang giyera. Ano ngayon? Sabi ng Pangulo, let's reset our ties with China. Makikipag-usap na tayo sa China para sa joint exploration
ng oil and gas sa West Philippine Sea. Oh, di! Ilaban ninyo! Patayan to the max! Fight to the last blood of the Filipino. Well, tama naman yun. Makipagtulungan na lang kaysa yung awayin. Ano? Anong mapapalawa mo sa awayin mo ang China na hindi naman natin kaya ang China dahil superpower? O umaasa lang tayo sa Amerika. O tutulungan ba tayo ng Amerika? O ito ngayon, anong may tulong ng Amerika? Nada, as in nada. Instead na nakatulong ang Amerika, sila ang dahilan bakit tayo naghihirap. Hindi ako anti-America, hindi rin ako pro-China. Ang akin lang is kung ano ang nakakabuti sa Pilipino, doon tayo. Kung makipagnegosyo tayo, both America and China, why not? Makipagkaibigan tayo, both America and China, why not? Basta, suma total, ang makikinabang ang taong bayan. Kaya ako, agree ako yung sinabi ng Pangulo na reset button. Let's deal, let's renegotiate, let's pag-aralan ulit ang relasyon natin yun with China. Kung pwede, magkaroon ng joint oil exploration. Sinimulan na yan ni Tatay Digong natin noon, sayang hindi lang nagtuloy-tuloy. Magandang simulan na yan. At sana, magmula ngayon, ma-realize na ng gobyernong ito na siding with America alone does not help the Filipinos. Dapat magbago na ng foreign policy. Huwag nang masyadong dumikit sa Amerika na yan. Huwag naman natin silang itakwil, kaibigan pa rin. But yung kapit bansa natin na China, for so long a time that we have good relationship with China, sana huwag nang awayin. Sana huwag nang sabihin na if China invades Taiwan, we have no other recourse but to be involved in this war. Get ready, makikipag... Anong klaseng utak kayo? Kala nyo, nasubukan nyo makipagyera. Walang mananalo sa gera, puros talunan. Kaya mas mabuti, umiwas tayo ng gera. So, sana pakinggan ng Iran ang panawagan ni Gibo Teodoro para buksan ng Strait of Hormuz para matigil na po ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino kung pakikinggan. Kung wala, di sayang lang ang laway niya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nanawagan na ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo o giyero. So, siya lang nagpasan. So muna ni ang ilang gipatindog nga balay nga pag-atupan karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga ayero. Sa Ginoo nga
Salamat sa ino nga pangkasing nga sin nga di na may mga ulanan. Oo. Salamat po. Magpa inaat unta nga magpadayon ang inabang para dagan ang may nabangan. Salamat kaayo. Salamat.